Dahil ang puso mo, binago na. Dahil hindi ka lang naman pinatawad, hindi ka lang naman niligtas, binago na rin ang puso mo ng Panginoon. Amen po? Kaya sa halip na mag-abuso, ang response ng totoong tunay na kumikilala sa biyaya ng Diyos ay nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba, naglilingkod, at nagbibigay ng may kasiyahan sa puso. Amen po? Amen? Kaya kapag na kay Kristo ka, ikaw ay beneficiaryo, hindi mo yan na-earn, simply benefits mo yan dahil kay Kristo. Dahil na kay Kristo ka. Pinatawad ka na, dahil na kay Kristo ka, ligtas ka na, dahil na kay Kristo ka, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Hindi na mabubura ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil ang Diyos ang nagsulat nito at hindi pong maaaring magkamali ang pagsulat ng Diyos. Amen po? May transaction ang Diyos sa kanyang anak. Ang sino mang na kay Kristo ay ligtas na magpakailan-kailan pa man. At ang sino mang na kay Kristo ay pinagpala at pinaburan. Amen po? Amen? May transaction ang Ama at ang kanyang anak. Sa sugat ni Kristo, pinagaling ka na. Kaya binipisyo mo ang gumaling. Amen po? May transaction ang Ama at ang anak. Sa paghihirap ni Kristo, pinaginhawa ang iyong buhay. Amen? Kaya ang lahat, ang credit po mga kapatid, ay lahat kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa. Lahat ng kaluwalhatian at karangalan ay kay Kristo lang at dahil sa kanyang tinapos na gawa. Amen? Amen? Mga kapatid, kapag ang turo na makukuha mo ang mga ito, hiwalay sa tinapos na gawa ni Kristo, insulto po yan. Iniinsulto nila ang Ama at iniinsulto nila ang ating Panginoong Kristo. Minawalang kabuluhan nila ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Gayong sa pamamagitan nito, tinapos niyang lahat, kompleto na ang lahat ng bagay kay Kristo. Amen po? Kay Kristo, ikaw ay kompleto. Hindi ka kulang at hindi ka rin kulang-kulang. In Christ, you are complete. Kaya hindi ka lang charito, kundi ikaw din ay plero. Complete ang ibig sabihin ko niyan. Ang mga katotohanan ito, ang pinagmumula ng grace with generosity. Kapag naiintindihan natin yung kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin, niligtas ka, pinatawad ka, sinagip ka sa anumang sakuna at kahirapan, pinagaling ang iyong sakit at karamdaman, malusog ka, pag naiintindihan mo ang mga ginawa ni Kristo para sa iyo, mula sa puso na nag-uumapaw sa pagpapasalamat, yan po ang tinatawag na grace way generosity of giving. Kapag naiintindihan mo yan, hindi ka mahihirapang magbigay. Amen po? Dahil ang iyong pagbibigay ay nagiging kusang loob, malaya at masayang nagbibigay kasi naiintindihan mo kung bakit ka nakakapagbigay. Dahil ikaw ang unang binigyan ng Panginoon. Amen? So number 1, grace way giving is free from pressure. Number 2, grace way giving, trust in God's supply. Ang grace way giving ay nagtitiwala ka na ang Diyos ang nagsusupply sa iyong mga pangangailangan. Yan po yung grace way giving. Nagtitiwala ka sa supply ng Diyos na kaya ka nagbibigay dahil alam mo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Amen? Alam niyo po ba yun? Hindi ka pagkukulangan ng Diyos. Amen? Alam niyo po kung ano ang rason kung bakit maraming tao ang nag-aalangang magbigay o kaya mag-share ng blessing? Sapagkat takot sila na baka sila ay pabayaan ng Diyos. Takot sila na baka sila ay pagkulangin ng Diyos. Amen? Tanong ko po sa inyo, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan nagkulang ang Diyos sa iyo? Hindi. Hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya ang Diyos. Kaya kung ang kumpiyansa mo sa iyong supply ay nasa Panginoon na hindi ka pagkukulangin, wala kang ikakatakot. Amen po? Wala kang ikapangamba. One reason people struggle with generosity is the fear of lack. But grace way giving trust in God's provision. When we truly believe that God is our provider, generosity becomes a natural expression of faith. It comes out naturally. Kusa na lang yan. Mga kapatid, kusa. Tanong, pinag-iisipan niyo po ba ang huminga? Ha? Nag-iisip po ba kayo ng huminga? Pinag-iisipan po ba ang paghinga? Hindi po pinag-iisipan. Ito ay kusang gumagana sa atin, natural. Di ba? Kahit natulog ka, huminga ka. Di ba? Kasi natural ang paghinga.
May malay ka man sa wala kang malay, pinag-iisipan mo man sa hindi mo pinag-iisipan, humihinga ka dahil natural ang paghinga. Dahil kung pinag-iisipan niyo po ang paghinga, nangangamba ako na baka makalimutan yung huminga. Amen? Napansin niyo po ba, kahit tulog kayo, humihinga kayo, tawag dyan, it comes out naturally. Likewise, graceway giving comes out naturally. Kaya ka po nakakapagbigay dahil pinupuluan muna ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. 2 Corinthians 9:11, sabi dito, you will be made rich in every way. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. Bago ka naging generous in every occasion, sabi po dyan sa verse, you will be made rich in every way. Amen po. Pasasaganain ka muna ng Diyos sa lahat ng paraan upang ikaw ay maging mapagbigay sa lahat ng occasion, o pagkakataon sa wikang Tagalog. Sa lahat ng pagkakataon, meron kang opportunity na makapagbigay, makatulong, o kaya maging bahagi makapagbahagi ng iyong pagpapala. Amen po. Sapagkat una kang pinagpapala ng Panginoon. Amen po. Ang generosity mo ay exhale. Ang inhale mo ay yung enrichment ng Diyos sa iyo na mga pagpapala. And then you exhale by generosity. Graceway generosity does not fear running out because it trusts that God will always supply. Ang graceway generosity po, hindi po yan natatakot na maubusan. Amen? Sapagkat nagtitiwala siya na ang Diyos ang patuloy na nagsusupply. Tuloy-tuloy po yung supply. Hindi po na napuputol yung supply ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At dahil hindi naman napuputol yung supply ng Diyos, huwag kang matakot, padaluyin. Amen po? Hindi po nauubusan ng pagpapala ang Diyos. At patuloy na dumadaloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi ka magbabawas at napuno ka, saan mo yan ilalagay? Sa pansarili? Halimbawa po, bigyan ko kayo ng isang illustration. Kapag ang timba po ay puno na ng tubig, anong mangyayari? Aapaw at anong mangyayari sa tubig pag umapaw? Matatapon. At kapag ito ay natapon, ang tawag dyan, sayang. Amen po. Kaya either na aapaw at matatapon or kusa mo itong babawasan at isasalin sa iba. Tama? Amen? Pag nag-aro ka baga, halimbawa, nag-aro ka, pag pano na, pag pinabayaan mo, sige lang bulo, siging ula, siging sayang. Samantalang kung nailing mo ng pano na, igwa ka pang pwedeng salinan mo na. Para yung tubig hindi masayang. Ganon din po mga kapatid sa pagpapala ng Diyos sa atin. Tayo po mga katiwala ng pagpapala ng Diyos. Kayang paabawin ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Pero dapat gumamit ka ng karunungan na kapag umaapaw na, huwag mong hayaang masayang lang. Gamitin mo sa mas kapaki-pakinabang na gawain tulad ng paglilingkod sa Panginoon, pagbibigay sa gawain ng Panginoon, pagtulong sa kapwa, nang sa ganon hindi masayang. Amen po. Ang iba, pag sobra na, ang ginagawa, layaw dito, layaw doon. Ang iba, nakakaisip, try ko kaya isugal. Diba? Mali. Sayang kapag ganon. At hindi mo namamalayan kapag ang iba nalulong sa sugal o kaya sa ibang mga bagay na mga kapritsyo ng buhay, hindi na namamalayan, naubos na pala, nababaw na pala sila sa utang. Mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos nangangailangan ng karunungan sa tamang paghawak. Amen po. Huwag ka mangamba na mauubusan ka dahil hindi ka mauubusan. Dahil hanggat na kay Kristo ka, ang pagpapala ng Diyos, ang supply ng pagpapala, patuloy na dumadaloy. Pero tandaan, tayo din po ay mga katiwala ng pagpapala. Gamitin natin ang karunungan para mapanghawakan at mapamahalaan natin ang mga pagpapalang kaloob sa atin ng Panginoon. Amen po.